May revelasyon po si Ben Dalo, Erwin Tulfo. Sabi po ni Ben Dalo, ito po ay revelasyon niya, ngayon niya lang po ni-reveal, importante to, tinago niyang matindi to. Ganito po kalalim mag-isip ang senador na to. Sabi ni Senator Erwin Tulfo, revealed that a female senator confronted him inside the Senate after he signed a partial Blue Ribbon Committee report recommending preliminary investigation into lawmakers linked to the multi-billion peso flood control scandal. Akala mo talaga napaka-importante nung partial Blue Ribbon report na yun. Partial nga eh. Partial pa lang. Kumbaga sa card, second grading o first grading pa lang na grade. Hindi po yan importante. Kinakailangan maabot mo yung fourth grading para yung card may silbi. Walang katotoran eh. Yan ang mamumuno ng Blue Ribbon. Instead na ang problemahin niya, paano yung susunod na meet. Nag-announce na ba to? Si Erwin Tulfo, nag-announce na ba ng susunod na Blue Ribbon hearing? Wala. Yan ang una nilang kinatay. Sa pagbibigay kay Erwin Tulfo ng Blue Ribbon Committee, nakatiyak na ang gobyerno na walang magaganap na hearing. Tignan nyo ang pinoproblema niya ngayon. Yung paling partial report ni Lacson. Partial report niya eh. Bakit mo po problemahin? Eh, ikaw ang chairman ng Blue Ribbon. Ito po ang wordings niya. Iisa ang lengguwahe nila. Parang hindi tayo magkakasama dito sa Senado. Magkakasama tayo. Ginanon ako ng isa. Babae pa. Ang lalim mo, Erwin. Sinabihan niya ako ng bakit ako pumirma. Sabi ko, Sen, vice chair ako eh. Sabi ko, sorry, questionin ko na lang doon. Ganun ba? Inirapan na ako. Yan po ang pinakamatinding revelasyon ni Erwin Tulfo ngayon. Ngayong araw na to. Inirapan siya ng isang senador. Ang lalim mo talaga. Buhay at kamatayan ba yan? Erwin Tulfo? Tindi. Inirapan ako. At syempre, ang mga hindi bayarang media, akala mo naman ang laki-laking balita. Erwin Tulfo, inirapan ng isang senadora. Non-issue. Pero sinasaksak ninyo. Sinasaksak ninyo sa mamamayang Pilipino na yan ang pag-usapan natin. Inirapan si Erwin Tulfo. Blue Ribbon Committee chairman ka. Inirapan daw siya dahil pumirma siya doon sa partial report. Kalimutan mo na yung partial. Ikaw na yan. Ikaw na yung Blue Ribbon Committee chairman na yan. Ikaw na. Erwin Tulfo. Ikaw na yan. Saksak mo sa utak mong kaperanggot na ikaw na yan. Kalimutan mo na yung mga partial. Ano ang gagawin mo bilang chairman ng committee ng Blue Ribbon? Nakakatawa po. Kung problemahin, inirapan ako. Inirapan ka? Kawawa ka naman. Inirapan ka. Yun na issue mo bilang una. Non-issue na yan. Matagal na naganap. Wala nang katuturan yan. Di na dapat iniintindi. Ang dapat iniintindi mo, kailan yung susunod mong hearing? Inirapan ako.
Gusto pang siraan yung isang senadora. Sino man yung senadora na yun, nakakahiya ka. Ang tatapang niyo tapos inirapan ako. Hindi kami matatapang. Dakdak lang kami mga vlogger. Pero kayo talagang kukuwelyuhan mo pa eh. May kukuwelyuhan ka pa eh. Tapos inirapan ako. Yun ang issue mo sa isang senadora. Babae yun. Hamon kay Sara Duterte ni Dr. Janet Loreto Garin. Huwag takbuhan ang trial bagkus linisin ang sarili. Alam nyo, luma na po yung mga pinagsasabi nyo. Sino po ba nag-announce na tatakbo si VP Sara sa impeachment trial na hindi niya harapin? Mga iniisip nyo, baka mabaliw na po kayo dyan tuluyan. Kung ano-ano iniisip ninyo tapos ipapasa nyo kay VP Sara, tahimik lang yung kampo ni VP Sara, naghahanda. Kayo, daldal kayo ng daldal sa media lahat. Yung mga kalaban ni VP Sara, daldal kayo ng daldal sa media. Kaya nalalaman na ng mga kampo ni VP Sara yung balak nyo. Oh, kita nyo nga, binabalak nyo pa na pababain ang bilang ng mga senador. Aba, maski po yung mga kakampi ngayon ni Wing Gatchalian, magbabaliktaran sa kanila yan pag ininsist nila na lumabag sa saligang batas. Anong klase yan? Ang nagdidikta sa... Pwede ba silang diktahan yan? Nagtawag na ba ng special session si Ada Body? Mukhang hindi pa naman. Correct, hindi pa po. Sa ngayon. Bukas pwede naman ipatawag. Pwedeng magpatawag bukas yan. Kaya nga po, kung walang special session, thank you very much, Amika, sa 499 pounds. Kung walang special session, bukas. O pwede rin sila yung mag-special session sa Martes. Mag-uunahan na sila. Kaya abangan po natin yung drama na yan. Anyways, dito muna tayo sa mga nagaganap. Ito po, yung Dino Singson de Leon. Umingay po to, isa po to sa mga nagreklamo sa impeachment kung di ako nagkakamali. 16 votes na raw, going 17. Gaano ito katotoo mga ka-DDS? Wala kaming pakialam kung 16 na kayo. 16 na raw yung kakampi. Sabi nitong Dino Singson de Leon. Ayan, mga chismis eh. Kala nila magwawala tayo. Pakita nyo muna na 16 na yung senador na pabor sa impeachment bago kayo magyabang. Inuunahan nyo yung mga senator judges eh. Ibig mo sabihin, mayroon na kayong 16 na kakampi? Senator judges, hindi ba kayo nahihiya? Pinangangalandakan na ng mga DDH na may 16 na raw, kayo raw ay 16 na boboto laban kay VP Sara. Hindi pa nagsisimula ang trial. Alam na nila na may 16 na raw na boboto kay VP Sara. Ito lang ang masasabi namin sa inyo. Naghagila pa lang kayo ng 16, may Baste Duterte na kami na panghalili. Kung sakaling ano man ang gawin ninyo kay VP Sara, impeach nyo siya at hindi makatakbo. Ayan na si Baste Duterte. Kaya magpapanibago na naman kayo. It's too late na para ma-realize ninyo na maraming bala yung mga Duterte. Di ba? Yan lang ang kaya nyo eh. Mang-intriga na mang-intriga. Hindi na po kami dyan. Matagal na namin tinanggap yan. Duterte pa rin ang iboboto namin. Kahit na anong mangyari.